araw po, ako po si Banat Bay at ngayong araw nito gusto ko lamang po mag-react dun sa video ni Pangulong Duterte kung saan tinawag niyang Pangulo si Senator Bongo. Bakit ba best choice si Senator Bongo na maging Pangulo? Sa video rin na ito, meron lamang tayong konting problema. Malalaman natin yan sa ending ng video na ito. Simulan natin sa announcement ni Pangulong Duterte. Kamakailan ay sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang tumakbo si Mayor Sara sa pagkapangulo. And my daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. At ganun din naman ang sinabi ni Mayor Sara. Binigyang diin ni Mayor Sara na walang pagbabago sa kanyang naunang desisyon na hindi siya tatakbong Pangulo. Anya, ayaw na niyang isa-isahin ang mga dahilan ng kanyang hindi pagtakbo dahil hahaba lang umano ang usapan at baka may masaktan lamang sa kanyang mga sasabihin. Naghatag naman po sa ako ang comments about it. And wala man siya nag-change. Because wala ko ginahatag na rason kung ano dili ko gusto madagal pagkapangulo. Sa ilang tanaw siguro there is chance na mo tingalig magbago akong hunahuna. Kaya malinaw na malinaw ang direksyon ng gusto ni Pangulong Duterte para sa 2022. At nung isang araw nga ay tinawag niyang presidente si Senator Bongo. At kanya pang pinagdiinan talaga ito Pinatayo niya at pinakaway-kaway niya pa si Senator Bongo. Ibig sabihin nito, hindi ito isang aksidenteng nabanggit lamang ni Pangulong Duterte. Sa katunayan, napabalita pa ito sa mainstream media. Panoorin natin. Tinawag ni Pangulong Duterte na presidente si Senador Bongo. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro. Maya-maya itinawag, pinatayo at pinakaway pa niya si Go. Bago mahalal bilang senador nitong 2019 midterm elections, nagsilbing aide si Go ng Pangulo sa loob ng 2 dekada. Presidente, tindog ko sabi, ngayon ba ka? Tindog ko sabi. Tindog ko anak-anak na yun sa bobo na taas anak. Ayan pinagdiinan niya pa talaga. Hindi ito salitang na aksidente lang na nabanggit ni Pangulong Duterte na si Senator Bongo ang presidente. Hindi talagang pinatindig, pinakaway pa, kaya pinagdiinan niya pa talaga that he was with me for 21 years. Kung loyalty at loyalty lang, wala nang mas loyal pang tao kung hindi itong si Senator Bongo. Merong iba't ibang mga reaction dito ang ating mga kababayan. Meron nagsasabing maganda yan dahil para tuloy-tuloy ang pagbabagong ginawa ng ating Pangulo. Meron din naman nagsasabi na hindi naman daw mananalo yan si Senator Bongo. Bago muna natin sagutin ang mga agam-agam patungkol kay Senator Bongo, bigyan ko kayo ng aking opinion kung bakit sa tingin ko ay si Senator Bongo ay ang pinaka-qualified na maging susunod na Pangulo. Una, si Senator Bongo ang pinakamasipag na opisyal ng ating gobyerno. Sa totoo lang siya ay senador, ngunit ang dami niya na nagawa at natulungan ang mga kababayan natin. Sa bawat sunog, naandun siya. Sa bawat trip ng ating Pangulo, naandun din siya. Sa katunayan, napakarami niyang malasakit center na naitayo. Sa kasalukuyan, ito'y 102. So kung sipag at sipag lang din. Ito si Senator Bongo ang kayang pumantay sa sipag ng ating Pangulong Duterte. Pangalawa, may magandang record din si Senator Bongo. Wala kayo makikitang kahit na anong masasamang record kay Senator Bongo. Walang korupsyon, walang bahid, walang problema sa kanyang pamilya at napakagandang record niya bilang isang senador. Pangatlo, at si Senator Bongo rin ang merong experience. Sabi ng iba, akala ko ba ang gusto mo yung merong experience sa LGU para meron itong karanasan sa ground?
Ito lang masasabi ko sa kanila. Kung sa experience at experience din naman, wala na hong makakapantay kay Senator Bongo. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, ilang dekada na ho siyang naninilbihan bilang mayor ng Davao. At habang mayor siya ng Davao, si Senator Bongo ang kanang kamay niya. Sa madaling salita, para na rin ho siyang isang mayor nun. Dahil sa mga ginagawa ni Pangulong Duterte, ang kanyang mga transaksyon, negosasyon, lagi hong nasa tabi si Senator Bongo. Sa madaling salita, ang tagal na hong on-the-job trainee itong si Senator Bongo. At hindi lang ho bilang mayor. Ang malupit pa niyan, habang Pangulo si Pangulong Duterte, siya ho ay kanang kamay ni Pangulong Duterte. Lahat ho ng ginagawa ni Pangulong Duterte bilang Pangulo, nasasaksihan niya, nakikita niya ang diskarte ni Pangulong Duterte, nakikita niya ang pagkukulang, nakikita niya mga aral na natutunan ni Pangulong Duterte sa karanasan, at nakikita rin niya yung mga tamang ginagawa ni Pangulong Duterte, nakikita rin niya kung saan mahina ang ating bansa, at nakikita rin niya kung saan malakas ang ating bansa. Sa madaling salita ho, para na ho siya dente nitong mga nakaraang taon. So saan ka pa pupusta? Doon sa magsisimula pa lang na Pangulo, o yung isang taong alam na ang ginagawa ng Pangulo dahil nakatabi siya ni Pangulong Duterte ng ilang taon? Diskarte ni Senator Bongo, katulad ng ating Pangulong Duterte. At baka nga kaya niya pang lagpasan ito. Bakit to? Siyempre, may mga natutunan si Pangulong Duterte na naituro niya kay Senator Bongo. Kung meron mang mga pagkakamali, sigurado hong natutunan na ni Senator Bongo ito. Kaya kung karanasan at karanasan lang, wala hong kayang pumantay sa karanasan ni Senator Bongo na mamuno ng ating bansa. Yung iba, magsisimula pa lang, tututunan pa lang, aaralin pa lang, si Senator Bongo na nakita niya na yan ng 5 taon. At pang-apat, sa tingin ko si Senator Bongo lang ang maaaring makapagpatuloy ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi siya ho ang nakakaintindi ng vision at plans ni Pangulong Duterte. Wala na hong iba. Sigurado ko, iniisip pa lang ni Pangulong Duterte, naintindihan na ni Senator Bongo. Baka isang tingin pa lang ni Pangulong Duterte, alam na ni Senator Bongo ang kanyang gagawin. Dahil nga makasama mo siya ng 21 years, sa tingin ko lahat to ay alam na alam mo na pagdating sa pag-iisip ni Pangulong Duterte. Kaya yung plano ni Pangulong Duterte sa ating bayan, kung meron mang nakakaunawa talaga, wala nang iba kung hindi si Senator Bongo. Kaya naniniwala ako na siya lang ang kayang magpatuloy aside sa kanyang anak na si Mayor Sara Duterte. Ngunit dahil nga hindi ito tatakbo at ayaw din ni Pangulong Duterte, si Senator Bongo na yung pinakapwedeng magpatuloy ng plano ni Pangulong Duterte. Kung meron man tayo nakikitang negatibo kay Senator Bongo, number 1, wala daw siyang karisma. Aba, kung karisma lang naman din ang pag-uusapan, sa tingin ko hindi naman dapat na andon nakabase ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Tingnan ninyo, hindi ko na lang babanggitin kung sino pero nagkaroon tayo ng isang Pangulo na antindi ng karisma. Ano nangyari sa bayan natin? Midnight cabinet, kaliwat kanang nakawan, at higit sa lahat, walang direksyong pamahalaan. Kaya nga ang bilis natanggal nito sa pwesto dahil hindi niya kayang magpatakbo ng mga tauhan. Pero napakalakas ng karisma niya na. Ang bansa natin na hindi naman ito pelikula o show business na kailangan ang presidente ay malakas ang karisma. Dahil kung karisma lang din naman ang gusto natin, bumoto na lang tayo ng mga artista at para pulutin na naman tayo sa kangkungan. Pangalawang negatibo na nakikita ng ibang tao ay hindi daw winnable si Senator Bongo. Hindi ho ako naniniwala dyan. Alam nyo kung bakit? Nung 2019 survey, wala pa ho sa top 20 si Senator Bongo. Sa madaling salita ho, talunan si Senator Bongo. Wala top 12, wala sa top 20. Ano tawag mo sa kanya? Kulelat. Tama? Survey yan Pero ano ho ang resulta? Si Senator Bongo ay pangatlo na nanalo sa Senado. Pangatlo Hindi ho pang 12, hindi ho pang 11, hindi ho pang 10. Pangatlo ho siya. Wala ho siya sa mga survey. Hindi ho siya nagtatap sa mga survey. Hindi nga ho pumapasok sa top 20. Pero pangatlo ho siya. Alam nyo kung bakit? Pinagdiinan po kasi ni Pangulong Duterte kung bakit dapat maging senador si Senator Bongo.
At sa tingin ko naman, yan din ho ang gagawin ni Pangulong Duterte para dito sa 2022 election. So yung mga nagsasabing hindi winnable si Senator Bongo, hindi ho ako naniniwala dyan. Dahil po ang survey ay hindi naman po yan basihan kung sino mananalo. Yan po ay gabay lamang. At kung matatandaan nyo, si Pangulong Duterte dun sa mga survey para sa 2016 presidential election, hindi ho siya nagtatap dun. Sa katunayan, kulelat po siya. Tandang-tanda ko yan. Kulelat po si Pangulong Duterte, nangunguna yung mga sikat na politiko, pero unti-unting nagbabago yan habang tumatakbo ang kampanya. Sa katunayan, last week na ng kampanya, wala pa ho sa top 1 si Pangulong Duterte. One day before magbotohan, dun lamang po nag-top 1 si Pangulong Duterte. At ang resulta, landslide, panalo si Pangulong Duterte. Kaya doon sa mga nagsasabing hindi winnable si Senator Bongo, hindi ho ako naniniwala dyan. Pag ho nag-effort ang ating Pangulong Duterte at si Senator Bongo, sigurado ho ako, pasok sa bangayan si Senator Bongo. At there's more. Ang bulong-bulungan ay si Senator Bongo ang presidente at si Pangulong Duterte ang tatakbong bilang vice-presidente. Para ang gobyerno ay pinapatakbo pa din ng ating Pangulo. Di ba ho, napakaganda nun? Tuloy-tuloy ang Pangulong Duterte sa ating gobyerno. So, ituloy na lang si Pangulong Duterte. Ngunit hindi ho pwede yan. Dahil naaayon po yan sa ating konstitusyon na every 6 years ay tapat po tayong maghalal ng bagong presidente. At kung si Senator Bongo ang nanalong presidente at si Pangulong Duterte ang vice-presidente, parang ganun na din ho yun. Si Pangulong Duterte na rin ho ang magpapatakbo ng gobyerno natin at si Senator Bongo ang magpapatupad ng gusto ni Pangulong Duterte. Yan ho yung kahilingan natin, di ba? So saan ka pa? Ngunit tulad nga na sinabi ko sa intro ng video na ito, na may konti tayong problema. Naniniwala kasi ako na maraming propagandang lalabas sa mga taong kaalyado kuno ni Pangulong Duterte. Nasasabihin nila na sila naman daw ang talagang gusto ni Pangulong Duterte manalong presidente. Sa katunayan, napakadami nga nitong troll Napakadaming fake account. Paulit-ulit lang na sinasabi, ito na ang next choice ni Pangulong Duterte. Pero sa tingin ninyo, kung yun yung taong gusto ni Pangulong Duterte na maging susunod na presidente, siguro naman sasabihin niya yun. Pero hindi ho Ang sinabi niya ay si Senator Bongo. Sabi ko nga ho sa inyo Huwag ho kayong maniwala sa akin. Huwag ho kayong maniwala sa kahit sinong vlogger. Maniwala kayo kung sino mismo yung babanggitin ni Pangulong Duterte. Dahil wala na hong nakakaalam ng problema at solusyon sa ating bayan kung hindi yung taong nakaupo na ng 5 taon na. At yan po ay si Pangulong Duterte. At alam niya po kung sino talaga ang taong kayang magsolusyon sa mga problema pa nating kakaharapin. Malinaw na malinaw ho kung sino ang gusto ng ating Pangulong Duterte. Kaya mga kababayan, kung gusto ninyo ng tuloy-tuloy na pagbabago, kung gusto ninyong matapos ang mga proyekto ng build, kung gusto ninyong matapos ang drug war, kung gusto ninyong matapos talaga ang mga korap sa ating bansa, ipagpatuloy natin ito sa pamamagitan ni Senator Bongo at ni Pangulong Duterte. Godigong na tayo!